Naisip mo na ba kahit minsan na ang mga utang mong pasan-pasan ngayon ay hindi mo kasalanan? Parang mahirap paniwalaan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na itinanim na sa'yo ang mga ideyang ito, matagal bago ka pa natutong magbilang ng pera? Hindi mo kailangan ng dagdag na trabaho o ng mas mahabang oras sa opisina. Ang tunay mong kailangan ay isang bagay lang, baguhin ang paraan ng pag-isip at damdamin mo tungkol sa pera. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ko nakalabas mula sa isang sirang buhay, lubog sa utang at kumikita ng mas kaunti kaysa sa gastusin, para kumita ng milyon-milyon kahit 2 buwan lang ang natapos ko sa high school. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit, kahit ginagawa mo na ang lahat ng makakaya mo, parang laging lumalayo sa iyo ang pera? Bakit, kahit anong pagtitipid at dagdag na trabaho, hindi pa rin nababawasan ang mga utang? Parang bahagi na sila ng pagkatao mo. Sa mahabang panahon ng buhay ko, inakala kong malas lang talaga ako. O baka kulang lang ako sa pinag-aralan. Madalas kong sabihin sa sarili, ganyan talaga. May mga taong isinilang para magkaroon, at may mga taong isinilang para lumaban. Ngunit ang totoo, hindi pera ang problema. Ang problema ay kung paano tayo tinuruan, o mas tamang sabihin, kung paano tayo na programa na mag-isip tungkol sa pera. Hindi ito talinghaga. Isa itong paulit-ulit na proseso, halos hindi mo namamalayan. Nagsisimula ito bago mo pa man matutunang isulat ang sarili mong pangalan. Tignan mo mula pagkabata, lahat ng narinig mo tungkol sa pera ay naitala sa iyong isipan, lalo na sa parte na hindi mo naman kontrolado, ang iyong subconscious. Marumi ang pera. Ang mga mayaman ay makasarili. Hindi mo makukuha ang lahat sa buhay. Ang taong sakim nauwi sa wala. Paulit-ulit na narinig mo ito mula sa magulang, guro, kapitbahay, mga taong mabubuti ang hangarin pero kulang sa kaalaman, at iyan ang bumuo ng batayan ng relasyon mo sa pera. Habang lumalaki ka, gusto mong magbago ang buhay mo. Naghahanap ka ng paraan pero may parte sa iyo na tila lagi kang pinipigilan. Naranasan mo na ba ito? Yung promosyon na hindi dumating. Yung utang na bumalik. Yung perang pumasok pero biglang nawala na parang bula. Naranasan ko lahat yan. Kumita lang ako noon ng humigit kumulang 200,000 piso kada taon pero may utang akong halos 300,000 piso. Ang nakakagulat pa, halos lahat ng tao sa paligid ko ay nasa parehong kalagayan. Para bang may isang uri ng pag-isip na kinabibilangan naming lahat, masipag, pero paikot-ikot lang sa parehong problema. At alam mo bang hindi iyon nagkataon lang? Iyon ay dahil sa resonance. Ibig sabihin, na-attract mo ang mga taong, sitwasyon, at resulta na kaakma sa kung anong nasa loob mo. Kapag naniniwala ka, kahit hindi mo namamalayan, na hindi ka karapat-dapat yumaman, iniiwas mo mismo ang kayamanan. Kapag iniugnay mo ang pera sa kasalanan, takot o kawalang kumpiyansa, bumubuo ka ng mga balakid na hindi mo nakikita, na siyang humahadlang sa iyong pag-asenso. Karamihan sa mga tao, sinusubukang solusyonan ito sa pamamagitan ng mas maraming trabaho, walang tigil na pag-aaral. Pero paulit-ulit pa rin ang siklo. Alam mo kung bakit? Dahil tinatamaan lang nila ang sintomas, pero hindi ang pinagmumulan ng sakit. Ang totoong sanhi ay nasa isipan. Sa kung ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang pera. Sa kung ano ang pinaniniwalaan mong posible para sa'yo. Naisip mo na ba yan? Ilang beses ka nang nakatanggap ng di inaasahang biyaya, pero biglang nawala. Ilang pagkakataon na ang dumaan, pero pinanghinaan ka ng loob at hindi mo sinunggaban. Ang mga ganitong kilos ay may pinanggagalingan, isang imaheng nasa loob mo. Isang panloob na larawan ng sarili mong halaga, na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. At ito ang nagtatakda kung magkano sa tingin mo ang inararapat imong kitain. Kapag lumampas ka sa limitasyong iyon, kusa mong winawasak ang lahat, para lang bumalik sa antas na pamilyar at ligtas sa iyo. Iyan ang tinatawag na panloob na thermostat sa pananalapi. Doon lang nagsimulang magbago ang buhay ko, nang unti-unti kong nauunawaan ito. Ang tunay na pagbabago ay hindi dumating nang matuto akong gumawa ng mga spreadsheet o pag-aralan ang investment. Dumating ito nang tanggapin kong kailangan kong baguhin ang imahe ko sa sarili. Kailangan kong paniwalaan ng buong puso na posible ang ibang uri ng buhay. Na posible ang umunlad. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng ehersisyo na gusto kong gawin mo ngayon din, kumuha ka ng papel at isulat. Ano ang pinakamalaking halagang kinita mo sa loob ng isang taon? Ngayon, tingnan mong mabuti ang numerong iyan. At itanong mo sa sarili mo, bakit yan lang ang kinita ko?
Sino ang nagtakda ng limitasyong iyan? Ako ba? O may nagtanim sa utak ko na hindi ko naman namalayan? Masakit aminin, pero ang tanong na ito ay magbubunyag na nabubuhay ka sa isang kwentong hindi mo naman isinulat. Kaya nandito ako para sabihin sa iyo, maaari mong baguhin ang kwentong ito. Maaari mong palitan ang larawang nasa isip mo. Pero kailangan mong magsimula sa paniniwala na kaya mong gawin. Alam ko, marahil iniisip mo ngayon, pero Bob, baon ako sa utang. Wala akong oras. Sobrang hirap ng kalagayan ko. Naiintindihan kita. Ganyan din ako noon. Pero pakinggan mo ito, ang realidad ay hindi kapalaran. Isa lang itong refleksyon. Refleksyon ng mga iniisip at pinaniniwalaan mo araw-araw. Gusto mong baguhin ang iyong realidad. Simulan mo ngayon sa pagbago ng paniniwala mo tungkol sa pera. Tigilan mo na ang pagsabing mahirap. Umpisahan mong sabihin, natuto akong umunlad. Karapat-dapat akong mamuhay ng masagana. Kaibigan ko ang pera. At ang pinakamahalaga, maramdaman mo ito na parang totoo talaga. Dahil ang subconscious mo ay hindi marunong magdiskrimina sa kung alin ang totoo at alin ang guni-guni. Ang sinusunod nito ay kung ano ang madalas inuulit na may damdamin. Maaring sabihin mong parang masyadong simple ito para gumana. Pero hamunin kita, sa loob ng susunod na 7 araw, ulit-ulitin mo ang mga pangungusap na ito tuwing umaga, habang nakatingin sa sarili mong mata sa salamin. Sa simula, pakiramdam mo'y nakakatawa. Pero mapapansin mong may nagbabago. Unti-unti, nag-iba ang tindig mo. Nag-iba ang enerhiya mo. At kasabay nito, dumarating ang mga bagong oportunidad. Ganito mismo ang ginawa ko. Ganito ako nakalabas sa utang. Hindi dahil sa masidhing pagsisikap kundi dahil sa isang panibagong pananaw. Dahil ang salapi ay hindi dumadating sa mga taong nagpapakapagod. Dumadating ito sa mga taong nagpapahintulot. At ang pagpapahintulot ay isang desisyong nagmumula sa loob. Isang desisyong ikaw lamang ang may kapangyarihang gawin. At maaari mong gawin ito ngayon mismo. Napansin mo na ba kung paanong ang iyong mga kinalalabasan sa aspeto ng pananalapi ay kahawig ng mga taong madalas mong kasalamuha? Sandaling pag-isipan mo ito. Tignan mo ang mga taong pinakamatagal mong kasama, mga kaibigan, katrabaho, at mga kaanak na malapit sa iyo. Pag-isipan mong mabuti, ano ang antas ng pamumuhay nila? Ano ang pananaw nila tungkol sa pera? Gaano kadalas nilang binabanggit ang kakulangan? Ilang beses mo nang narinig ang mga katagang gaya ng ang hirap ng buhay, palala ng palala ang kakapusan ng pera, o dito sa Pilipinas, ang yumayaman lang ay politiko o mga kriminal. Ang kapaligirang ginagalawan mo ay tahimik ngunit malakas na humuhubog sa iyong kinabukasan. At ito ay dahil ikaw ay enerhiya. At ang lahat ng bagay sa sansinukob ay enerhiya rin. Lahat ay may panginginig. Lahat ay patuloy na gumagalaw. At ang magkatulad na enerhiya ay humihila sa isa't isa. Ito ang batas ng panginginig, isa sa mga pangunahing batas ng universo. Ibig sabihin, sa mismong sandaling ito, ikaw ay humihila ng mga pangyayari, tao, at pagkakataon na nasa parehong antas ng enerhiya mo. Kasama na rito ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ito mismo ang naranasan ko sa loob ng maraming taon. Noong panahong ang kinikita ko sa loob ng 1 taon ay nasa humigit kumulang 200,000 piso, habang ang utang ko naman ay halos 300,000 piso, lahat ng tao sa paligid ko ay may parehong pinagdadaanan. Lahat kami ay nagtatrabaho ng sobra, laging nagbibilang ng barya, at naniniwalang ang yaman ay para lang sa mga isinilang na may pribilehiyo. Ang pananaw namin ay puro pagtitiis at pagbangon, hindi kasaganahan. At ako ay komportableng kasama sila. Dahil, sa totoo lang, may kakaibang aliw sa paligid ng mga taong sumasang-ayon sa mga limitasyon mo. Pakiramdam mo ay naintindihan ka, tinatanggap ka, at minsan pa nga ay pinoprotektahan ka. Ngunit may kapalit ang proteksyong ito, pinipigilan ka nitong lumago. Isang araw, may nagsabi sa akin ng isang bagay na lubos na nakaapekto sa akin. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong makisalamuha sa mga taong namumuhay na sa paraan na gusto mong marating. Nasaktan ako roon. Dahil totoo ito. Alam kong hindi ako napapalibutan ng mga huwaran ng tagumpay, kundi ng mga paulit-ulit na bersyon ng sarili kong kwento. At habang hindi ko binabago ang aking kapaligiran, walang magbabago sa buhay ko. Naranasan mo na rin ba ito? Yung parang may kisaming hindi mo makita, pero ramdam mong hindi ka makaalpas.
Yung kahit anong pilit mong pagbabago, may kung anong puwersang humihila pabalik sa'yo. Madalas, ang puwersang iyon ay ang kapaligiran mo. Ang mga usapang palagi mong naririnig. Ang mga paniniwalang umiikot sa mga grupong kinabibilangan mo. Ang mga payo ng mga taong, kung tutuusin, ay hindi pa naman naabot ang mga pangarap na ninanais mong matupad. May isang hapunan na hindi ko malilimutan. Naanyayahan ako ng ilang matagumpay na negosyante. Sa simula, para akong isdang inalis sa tubig. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga pamumuhunan, paglalakbay sa ibang bansa, at pagpapalawak ng kanilang mga negosyo, sumisigaw ang isipan ko, hindi ka kabilang dito. Ngunit sa gitna ng pagkalito ko, may nagising sa aking kaisipan. Napansin kong hindi sila mas matalino kaysa sa akin. Iba lang ang paraan ng kanilang pag-isip. Hindi sila nagsasalita tungkol sa mga utang, kundi sa mga oportunidad. Hindi sila nagrereklamo sa sistema, kundi naghahanap ng mga paraan upang mapagtagumpayan ito. Hindi sila nakapako sa kung anong mayroon sila ngayon, patuloy silang lumalago. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, kung nais kong makuha ang ibang resulta, kailangan kong ilagay ang sarili ko sa ibang kapaligiran. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa iyong mga kaibigan o pamilya. Hindi iyon ang punto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mas matataas na pamantayan. Hindi mo kailangang putulin ang ugnayan sa kanila, pero kailangan mong idagdag sa buhay mo ang mga taong naroroon na sa lugar na gusto mong marating. Dahil sila ang hihila sa iyo pataas. Sila ang magpapakita sa iyo ng bagong pananaw. Sila ang gigising sa posibilidad ng mas malawak na bersyon ng iyong sarili. At sinusuportahan ito ng agham. Isang pananaliksik mula sa Harvard Business School ang nagpapatunay na ang ating mga koneksyon sa lipunan ay may direktang epekto sa ating mga desisyong pinansyal. Ang mga taong may kasama sa buhay na marunong mamuhunan ay mas malamang na matutong mamuhunan din samantalang ang mga nasa paligid ng mga taong laging may utang ay kadalasang nauwi rin sa ganoong gawi. Sa madaling salita, ikaw ay nagiging salamin ng 5 taong pinakamadalas mong kasama. Makapangyarihan ito. Dahil kung paanong ang kapaligiran ay maaaring maging tanikala, maaari rin itong maging susi sa iyong paglaya. Sa sandaling magsimula kang makipag-ugnayan sa mga taong nagsasalita tungkol sa paglago, kasaganaan, at walang hanggang posibilidad, unti-unting magre-reset ang iyong panloob na sistema. Nagkakaroon ng bagong koneksyon ang iyong isipan, lumalawak ang iyong pag-unawa, at napapaisip ka, kung nagawa niya, baka kaya ko rin. Baka tanungin mo ako ngayon, pero Bob, saan ko mahahanap ang ganitong klaseng mga tao? Wala naman akong kilalang ganyan. Naiintindihan kita. Ako rin, wala noong simula. Pero alam mo ba kung paano ako nagsimula? Sa pagbabasa ng mga aklat. Panonood ng mga seminar. Pagdalo sa mga kaganapan. Pagkonekta sa mga nilalamang may mas mataas na antas ng panginginig. At dahan-dahan, ang mga ito ay nagbukas ng mga pintuan para makilala ko ang mga taong namumuhay sa paraang noon ay tila imposible sa akin. Ngayon, mas madali na. Dinala na ng internet ang buong mundo sa iyong palad. Maaari mong maabot ang mga tagapagturo, komunidad, pagsasanay, mga grupo, at mga channel sa isang pindot lang. Ngunit hindi ito magiging epektibo kung patuloy kang kakapit sa parehong mga iniisip, parehas na tinig, at parehong mga usapan. Kailangan mong pumili ng may kamalayan. Kailangan mong pasiyahan na palilibutan mo ang iyong sarili ng mga taong at nilalaman na nagtataas ng iyong panginginig. Yung mga naghahamon sa makitid mong pananaw. Yung mga nagtutulak sa iyo pasulong kahit gusto mong umatras. Ngayon, lumingon ka sa paligid mo. Ano ang 3 pangalan na agad pumapasok sa isipan mo kapag iniisip mo ang mga taong pinakamadalas mong kausap? Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Sila ba ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon o sila ba ay nagiging hadlang? At higit pa roon, inilalapit ba nila ako sa uri ng buhay na nais ko o pinananatili lang nila ako sa isang realidad na gusto ko ng talikuran? Ang totoo, maaaring hindi komportableng harapin ang mga tanong na ito. Ngunit dito rin nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi ka kailanman nakatali sa isang kapaligirang hindi tumutugma sa kung sino ka talaga sa kaibuturan mo. May kapangyarihan kang pumili at nararapat lamang na piliin mong lumago. At ang simula ng paglago ay ang pagiging mas maingat sa mga taong pinipili mong samahan. Dahil ang totoo, walang sinuman ang makakaakyat sa hagdan ng tagumpay kung pinalilibutan siya ng mga taong takot pa lang sa unang baitang. Ilang ulit mo na bang natanong ang sarili mo kung bakit paulit-ulit mong inuulit ang parehong pagkakamali pagdating sa pera,
kahit ilang ulit mo nang ipinangako na magbabago ka na. Dumarating ang sahod, pinaplano mo lahat, inaayos ang gastusin, pero sa hindi mo namamalayan, nauulit na naman ang parehong siklo. Bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Sinisira ang sariling plano sa mga sandaling mahalaga. Lumilikha ng mga utang na dati mo nang pinangakong iwasan. Ang mas nakapagtataka pa, kahit alam mong mali, nananatili ka pa rin sa ganitong ikot. Para bang may ibang lakas na siyang humahawak ng manibela ng buhay mo. At totoo nga, may isang programang hindi mo nakikita ang siyang namamahala sa iyong pananalapi, at hindi lang sa aspeto ng pera, kundi pati sa iyong kalusugan, sa mga relasyon mo, at sa antas ng kasiyahang nararamdaman mo. Ang programang ito ay may pangalan, ito ang tinatawag na paradigma. Ang paradigma ay isang sistema ng mga paniniwala at gawin na malalim nang nakaukit sa iyong isip na hindi mo namamalayan. Ito ang nagdidikta kung paano ka tumutugon sa pera, kung paano mo tinitingnan ang tagumpay, at kung paanong harapin ang mga oportunidad. Ang nakakagulat. Naitanim ito sa iyo bago mo pa man maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salapi. Karamihan dito ay hinugis noong ikaw ay bata pa lamang, sa pamamagitan ng kapaligiran mo, sa iyong narinig, nakita, at naramdaman. At mula noon, pinalalim pa ito ng bawat karanasang may kaugnayan sa kakulangan, bawat negatibong opinyon tungkol sa yaman, at bawat kabiguang tinanggap mo sa pagdaan ng panahon. Napansin mo na ba kung bakit may mga taong kumikita ng napakalaking halaga, ngunit agad din itong nawawala? O bakit may taong nakakatanggap ng pamana o premyo, ngunit agad ding nauubos ang pera? Hindi ito malas. Ito ang epekto ng paradigma na kumikilos na parang isang tiyak na batas sa matematika. Alam ko ito dahil naranasan ko mismo. Kahit nagsimula na akong kumita ng napakalaking halaga, at ang tinutukoy ko ay higit pa sa 10 milyon, laging may puwersang tila sumisira sa lahat. Hindi ko makayang panatilihin ang bagong antas ng kasaganaan. May mga negosyo akong mabilis lumago, ngunit biglang nahuhulog sa krisis. At nangyari ito ng paulit-ulit. Hanggang sa naunawaan ko, ang panloob kong paradigma sa pera ay nanatiling nakaugat sa kakulangan, kahit na ang bangko ko ay nagsasabing sobra na. Para akong nasa isang laro ng mesa, kung saan tuwing malapit na akong manalo, bigla akong ibinabalik sa umpisa. Ang lahat ay nagsimulang magkakahulugan ng pag-aralan ko ng masinsinan ang takbo ng isipan. Napagtanto ko na ang isip na hindi natin namamalayan ay hindi marunong magtangi kung alin ang totoo sa gawa-gawa. Ano man ang ipasok mo roon, tinatanggap lang niya at isinasakatuparan. Para siyang isang mayamang lupa, kung anong binhi ang itanim mo, siya niyang tutubuin. Ngunit anong uri ng binhi ang inilalagay mo roon? Takot? Kakulangan? Pagkakasala? Kahiyan? O seguridad, kasaganaan, at pakiramdam ng pagiging karapat-dapat? Ang mas nakakabahala ay hindi mo madalas namamalayan na ang paradigma mo ang nagpapasya para sa iyo. Akala mo ikaw ang pumipili, pero ang totoo, inuulit mo lang ang mga nakasanayang tugon na matagal nang itinanim sa iyong kalooban. At matitigas ang mga tugon na ito. Kasi pinalakas sila ng taon-taong karanasan, pinatibay ng mga pangyayari, at kinumpirma ng mga taong mahal mo. Pero heto ang magandang balita, maaaring baguhin ang mga ito. At ang unang hakbang ay ang pagiging mulat sa kanila. Tignan mo ang mga resulta sa buhay mo. Hindi sila nagsisinungaling. Ang laman ng bangko mo, ang dami ng mga bayaring naghihintay, ang pakiramdam mo tuwing binubuksan mo ang iyong account, lahat ng ito ay salamin ng iyong paradigma. Walang halaga kung gaano karami ang alam mo. Kahit ilang seminar na ang nasalihan mo. Kung limitado ang paradigma mo, limitado rin ang magiging resulta mo. Para kang sumusubok magpatakbo ng modernong aplikasyon sa isang lumang sistema ng computer. Hindi ito gagana. O kaya'y sinusubukang palitan ng channel sa telebisyon gamit ang maling remote. Hanggat hindi mo pinapalitan ang programang gumagana sa loob mo, walang magbabago sa labas. Paano mo ito mababago? Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Sa pamamagitan ng emosyon na kalakip ng isang malinaw na bagong imahe sa isipan. Kailangan mong simulang isalarawan, ng may damdamin at kalinawan, ang uri ng buhay na gusto mong maranasan. At ulitin ito araw-araw na para bang totoo na. Tatanggapin ito ng iyong isipan. Dahil wala itong panangga. Ganyan ang ginawa ko noong dekada 73, nang isulat ko sa isang pirasong papel na magkakaroon ako ng kumpanyang umaabot sa buong mundo. Sa panahong iyon, wala akong ideya kung paanong mangyayari yon.
Wala akong opisina, wala akong tauhan, wala akong koneksyon. Pero may isang bagay ako, isang buhay na larawan sa aking isipan. At araw-araw kong dinidilig ang larawang iyon ng matindi, buo, at totoong paniniwala na posible yon. Ngayon, umaabot ang kumpanya ko sa bawat kontinente. Libo-libo ang mga taong nababago ang buhay. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang ideya na itinanim bilang binhi sa aking isip. Kaya mo rin ito. Pero kailangan mong handang hamunin ang nakasanayan mong programa. Kailangan mong questionin ang boses na nagsasabing hindi ka para dito, na huli na ang lahat, na wala ng pag-asa. Dahil ang boses na yan hindi sayo. Iyan ay galing sa dating paradigma na ayaw kang paalisin sa komportableng lugar, kahit puno na ito ng paghihigpit. Ngayon, huminto ka muna at pag-isipan mo, ano ang pattern mo na laging inuulit pagdating sa pera. Kumita ka at nauubos lahat. Iniiwasan mo bang pag-usapan ang tungkol sa pananalapi? Natatakot ka bang maningil para sa trabahong ginagawa mo? Ang mga ganitong kilos ay mga palatandaan lamang. Ang tunay na dahilan ay nasa loob mo. At kaya mo itong baguhin. Pero para magawa iyon, kailangan ng malinaw na desisyon. Kailangan ng pangako. Kailangan ng disiplina. Kailangan mong tanggihan ang mga lumang paniniwala na hindi na tumutulong sa iyo. At simulan mong linangin ang isang bagong pag-ugali, bagong kaisipan, bagong damdamin at bagong mga aksyon. Hindi ka sira. Gumagana ka lang sa isang lumang programa. At sa kahit anong sandali, pwede mong palitan iyon ng bago. Pero ang desisyong iyon walang ibang pwedeng gumawa kundi ikaw. Napansin mo na ba na ang pagkakaalam kung ano ang dapat gawin ay hindi sapat? Alam mong dapat kang mag-impok. Alam mong dapat mong gamitin ng mas maayos ang oras mo, marahil alam mo pa kung paano gumawa ng budget, ngunit parang hindi umaayon ang tunay na buhay sa magaganda mong intensyon. Nakakainis, hindi ba? Lalo na't may alam ka naman, nanood ka na ng mga video, nagbasa ka na ng mga libro, sinubukan mong sundin ang mga payo. Pero ganoon pa rin ang kalalabasan o minsan walang kalalabasan. At narito ang isang katotohanan na sa simula ay maaaring masakit tanggapin, ngunit kapag naunawaan mo, napakapalaya. Ang kaalaman ay walang silbi kung wala itong kasamang malalim at emosyonal na desisyon, at tuloy-tuloy at taimtim na aplikasyon. Diyan natitisod ang karamihan. Iniisip ng marami na kapag alam nila, ay nagbago na sila. Pero punong-puno ang mundo ng mga taong alam kung ano ang dapat gawin pero hindi nila ginagawa. Ang kulang ay hindi teorya. Ang kulang ay pagsasabuhay na may layunin, damdamin at tiyaga. Naalala ko noong panahon na ang negosyo ko ay nasa magandang kalagayan sa pananalapi. Ang mga resulta ay talagang kahanga-hanga. Dumadaloy ang tagumpay pero palagi kong nararamdaman na may nakaambang bumagsak. At paminsan-minsan bumabagsak na. Malaki ang kinikita ko pero hindi ko iyon mapanatili. May mga pagkakataong bigla ang paglago tapos susundan ng pagbagsak. Parang palaging paikot-ikot sa taas-baba. At sa loob ng maraming taon, inakala kong ang problema ay nasa estratehiya. Sinubukan kong baguhin ang pamamalakad, magplano muli, ayusin ang mga proseso. Hanggang sa napagtanto ko, hindi ang negosyo ang may problema, ako mismo. Diyan ko nakilala si Sandy Gallagher. Isa siyang abogado na eksperto sa corporate finance, tunay na bihasa sa pera. Pero higit pa roon, nauunawaan niya ang pag-ugali sa likod ng salapi. Nang nagsimula kaming magtrabaho ng magkasama, may tanong siyang ibinato sa akin na lubos na nagpabago ng pananaw ko. Sabi niya, alam mo kung paano kumita ng pera, Bob. Pero alam mo ba kung paano ito panatilihin? Parang kidlat ang tama niyon sa akin. Ilang taon akong nag-aral kung paano akitin ang kasaganaan, pero hindi ko nabuo ang panloob na estruktura para suportahan ito. At mas karaniwan ito kaysa sa inaakala. May mga tao na may magandang trabaho, pero baon pa rin sa utang. May mga profesional na mabilis ang pag-angat, pero hindi nila kayang hawakan ang tagumpay. May mga nagmana ng yaman, pero nawala ang lahat sa loob lamang ng ilang taon. Ito ay dahil ang kaalamang intelektual ay hindi otomatikong nagbabago ng panloob na ugali. Maaaring may diploma ka sa accounting, pero takot ka pa ring silipin ang bill ng credit card. Maaaring eksperto ka sa negosyo, pero nahihiya kang maningil ng patas. Maaaring tinitingala ka ng iba, pero sa loob-loob mo, pakiramdam mo ay isang mandaraya ka lamang. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari lamang kapag nagtutugma ang emosyon at aksyon.
Kapag naisabuhay mo ang natutunan mo, kapag nararamdaman mong totoo ito sa iyo, at umaakto ka ayon sa bagong pagkakakilanlan mo. Hindi ito tungkol sa pagmememorya ng mga konsepto. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa iyong natutunan. Gusto mong patunay? Isipin mo ang dami ng taong alam na kailangan nilang mag-ehersisyo. Alam nila ang kahalagahan, kabisado nila ang mga benepisyo, nanonood pa ng mga motivational videos pero nananatiling hindi aktibo. Bakit? Dahil kulang pa ang emosyonal na udyok para tunay na magbago ng asal. Ganoon din pagdating sa pera. Kailangan mong maramdaman mula sa kaibuturan ng dibdib mo na karapat-dapat ka sa kasaganaan. Naligtas ang pagkakaroon ng pera. Na posible ang umasenso ng walang pagkakasala, takot o pagkabalisa. At hindi ito nanggagaling sa labas. Mula ito sa loob. At kailangang pinapalago araw-araw. Isa sa pinakamabisang paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng emosyonal na pag-uulit. Mapanlikhang pag-uulit ng mga kaisipan, imahinasyon, at mga pag-uulit ng kumpirmasyon. Pero hindi tulad ng robot na paulit-ulit lang nagsasabi ng walang laman na mga linya. Kailangang may damdamin. Dahil ganyan natututo ang ating malay na isipan. Narito ang isang praktikal na hamon, pumili ng isang ugali sa pananalapi na sumisira sa iyo. Maaaring ito ay ang paggastos ng wala sa oras, ang pagpapaliban ng mahahalagang desisyon, o ang pag-iwas sa pagbubukas ng iyong mga account. Pumili ka ng isa lang. Ngayon, sa loob ng 7 sunod-sunod na araw, palitan mo ang ugaling iyon ng kabaligtarang kilos, isang positibo. Halimbawa, kung lagi mong sinasabi na mahal ang lahat, palitan mo ito ng pasasalamat sa tuwing bibili ka. Sa halip na sabihin, napakamahal naman ito, sabihin mo, nagpapasalamat ako na may kakayahan akong piliin ito. Maaaring parang walang halaga ito. Pero ang simpleng pagpapalit ng salita ay nagsisimulang baguhin ang iyong emosyonal na kalagayan. At kalaunan, mababago rin ito ang iyong kilos. At doon ka magsisimulang makakita ng panibagong mga resulta. Pero tandaan, hindi ito biglaan. Lalaban ang lumang pattern. Susubukan ka nitong hilahin pabalik. Magtatanim ito ng duda sa isip mo. Paikutin ka sa tanong na gumagana ba talaga ito? At sa puntong iyan, karamihan ay sumusuko. Pero yaong nagpapatuloy sila ang namumuhay sa bagong realidad. Dahil binubuo nila ang isang bagong sarili. At kung nagdududa ka sa kapangyarihan ng ganitong reprogramming, tingnan mo ang kabilang mukha ng barya. Isipin mo kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi nagbabago. Si Mike Tyson, isa sa pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng boxing, ay kumita ng mahigit sa $300 milyong sa kanyang karera, na katumbas sa kasalukuyang halaga ng humigit kumulang 17 bilyong piso. At nawala ang lahat. Nawala ang buong kayamanan. Bakit? Dahil ang panloob niyang pananaw ay hindi kailanman naitugma sa bago niyang panlabas na katotohanan. Nanalo siya sa laban, ngunit natalo sa larangan ng isipan. Hindi ito isang paghusga, isa itong babala. Walang tagumpay ang tumatagal kung hindi ka handang harapin ito sa antas ng emosyon. Kaya sa halip na habulin pa ang mas maraming impormasyon, simulan mong isabuhay ang mga kaalaman na nasa iyo na. Damhin mo ang pagbabagong nais mong maranasan. Yakapin mo ang bagong larawan ng iyong buhay. Kumilos ka na parang nasa landas ka na patungo rito. Damhin mo na para bang nakamit mo na ang tagumpay. Sapagkat kapag kumilos ka ng may paniniwala, sumasagot ang universo ng may katumpakan. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mong gamitin ang konting kaalaman na taglay mo sa mas malalim na paraan, may presensya, may layunin, may katotohanan. At sa bawat hakbang, sa bawat bagong ugali, unti-unting nawawala ang lakas ng imposible. At ang kahanga-hanga ay nagsisimula ng maging iyong bagong normal. Napansin mo ba kung paanong karamihan sa mga tao ay tila naghihintay ng isang di nakikitang pahintulot para umunlad? Para bang kailangang may magsabi mula sa kung saan man, ngayon, karapat-dapat ka ng yumaman. Ginugugol nila ang buong buhay sa paghihintay ng pagpapala mula sa labas, nagaganda ang ekonomiya, na mapapansin sila ng kanilang boss, natutulong ang gobyerno, nasiswertehin sila. Ngunit ang pahintulot na yon ay hindi dumarating. Dahil hindi ito nagmumula sa labas. Isa lang ang tunay nitong pinagmumulan mula sa loob. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay nabuhay na may pakiramdam na ako'y isang impostor. Kahit na nagsimula na akong kumita ng pera, pakiramdam ko ay hindi iyon para sa akin. Para bang napasok ko ang isang lugar na hindi naman talaga akin. At alam mo ba kung ano ang epekto nito?
Sinasabotahe ko ang sarili ko. Gumagawa ako ng gulo sa gitna ng kaayusan. Pinapahirap ko ang mga bagay na simple lang naman. Nawawala ang malinaw na mga pagkakataon dahil sa takot na baka ako'y matawag na sakim o mapaghusgahan. Sapagkat sa kaibuturan ng aking pagkatao, may paniniwalang nakabaon, ang kayamanan ay hindi para sa mga tulad ko. Ilang beses mo na rin bang naramdaman yan? Na para bang pinipilit mong mapasok ang isang lugar na hindi para sa'yo? Na kahit alam mong may kakayahan ka, parang kailangan mo pa ring patunayan ang sarili mo sa iba. Hindi ito kakulangan sa talento. Ito ay kakulangan sa panloob na pahintulot. Isa itong alingawngaw ng mga lumang tinig na nagsabing dapat kang maging mapagpakumbaba, na ang hangaring magkaroon ng higit ay pagiging makasarili, na ang pagkakaroon ng labis ay isang kasalanan. At heto ang isang bagay na maaaring walang nagsabi sa iyo noon, kailangan mong patawarin ang sarili mo sa paniniwala sa mga kasinungalingang iyon. Dahil habang daladala mo ang bigat ng pagkakasala sa hangaring umunlad, pinipigilan mo ang kasaganahang nais dumaloy patungo sa iyo. Ang pagkakasala ay parang emosyonal na angkla. Tinali ka nito sa simula. Kahit anong pagsisikap mo sa paggaud, hindi ka umaabante. Naalala ko ang isang pagkakataon na nakatanggap ako ng malaking bayad para sa isang seminar na aking isinagawa. Isa itong malakihang kaganapan, may mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang halagang ibinigay sa akin ay patas, batay sa halaga ng aking kontribusyon. Ngunit noong ako'y papunta na sa bangko upang ideposito ang tseke, may kung anong huminto sa akin sa loob. Ako'y nag-alinlangan. Nakaramdam ako ng hiya. Para bang may niloko akong tao. Doon ko napagtanto na may bahagi pa rin ng sarili ko na hindi nakakaramdam ng pagiging karapat-dapat. At doon nagsimula ang isang malalim na panloob na gawain. Inulit-ulit ko sa aking sarili ang isang simpleng pahayag, ngunit makapangyarihan, pinapayagan ko ang sarili kong umunlad. Hindi gusto ko, hindi susubukan ko, kundi pinapayagan ko. Nasabi mo na ba ito sa sarili mo? Tumingin ka na ba sa salamin at buong paniniwalang sinabi, karapat-dapat ako sa isang masagana, magaan, at ganap na buhay? O baka naman patuloy mong sinasabotage ang sarili mo sa mga kaisipang tulad ng, sino ba ako para magkaroon ng lahat ng ito? Paano kung isipin ng iba na nagbago na ako? Paano kung mawala sa akin ang lahat pagkatapos? Hindi mo tinig ang mga yan. Mga tunog yan mula sa nakaraan. Mga alaala ng emosyon na nagbihis ng lohika. At habang patuloy mong pinakikinggan ang mga ito, mananatili kang nakakulong kahit bukas ang mga pintuan sa paligid mo. Ayon sa agham ng emosyon, ang tao ay kayang palawakin ang kanyang buhay ayon lamang sa antas na ligtas siyang tumanggap sa emosyonal na antas. Kaya maraming tao ang hindi sinasadyang tumatanggi sa mga pagkakataon. Sinasabi nila ang hindi na nakatago sa hindi pa panahon, kailangan ko munang maghanda, maghihintay ako sa susunod na pagkakataon. Ngunit ang katotohanan ay, natatakot silang magniningning. Natatakot ka bang magniningning? Natatakot ka bang higitan ang mga narating ng iyong pamilya kailanman? Natatakot ka bang ikaw ang unang sumira sa mga pattern ng kakulangan na ilang henerasyon ng pinasapasa? Makatuwiran ang mga takot na yan. At dahil makatotohanan sila, kailangan silang harapin ng may katapatan. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot sa sinuman. Sa mismong sandaling ipinanganak ka, binigyan ka na ng karapatang magtagumpay. Umiiral ang buhay na ninanais mo sapagkat may karapatan kang maranasan ito. Ngayon gusto kong mag-isip ka, ano ang gagawin mo ngayon kung hindi ka takot mapagkamalang ambisyoso? Ano ang sisimulan mong gawin kung alam mong, nang may buong katiyakan, na karapat-dapat ka sa lahat ng iyong pinapangarap? At higit sa lahat, ano pa ang hinihintay mong dahilan upang payagan ang sarili mong lumakad patungo dyan? Ang pahintulot na hinihintay mo ay hindi magmumula sa isang amo, sa isang diploma, sa isang minanang ari-arian, o sa isang milagro. Darating ito sa sandaling harapin mo ang iyong sarili ng may katotohanan at sabihin, tama na. Pinapayagan kong mabuhay ang buhay na isinilang akong likas na para dito. Iyan ang sandaling nagbabago ang lahat. At ikaw lamang ang makakagawa nito. Sa puntong ito, malamang ay napansin mo na ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ating napag-usapan, hindi mo kailangan ng mas matinding pagsisikap, kailangan mo ng bagong paraan ng pag-isip. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, kapag tinigilan mong ulit-ulitin ang lumang mga pattern, at pinili mong may layunin na likhain ang isang bagong realidad para sa sarili mo. At kung sa anumang paraan ay may tumimo sa iyo mula rito, ibig sabihin, nagsimula ka ng magbago. Ngayon, may pagkakataon kang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito.
Ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa iyong screen ay tutulong sa iyong makaakyat ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan. At naniniwala ako, mula sa kaibuturan ng puso ko, na maaari ka nitong gawing 1% na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. At ang 1% iyon maaaring baguhin ang lahat. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. At hinihintay kita sa susunod na video.